Nahinaya lang. Because of grace. Good day mga tita and tito, hello from Australia. So ang katanungan ngayong araw, kung nakapag-asawa ka ba ng AFAM, maging Disney princess ka na agad-agad? Mangarap ka dyan. So simulan muna natin ang araw ante na maghatid ng mga bata sa school, pero si Uncle lang gagawa niyan kasi ako diretsyo na ako doon kay Lola kasi marami siyang gagawin ngayong araw, so hindi na ako magpatumpik-tumpik pa, dapat hindi ako malate. Asikasuhin ko siya ng maaga kasi may darating sa bahay, tapos may puntahan sila ni Daddy na very importante. Para sa mga baguhan ko ng mga viewers tita, baka nagtataka kayo bakit ako palagi nagpunta doon. Wala bang anak si Lola? Wala ba siyang ibang mag-alaga sa kanya? Ay of course meron naman, kaso nga lang nagpasipsip ako ba, kaya hapa-hapaan ko lahat ng mga gawain. Charing, joke lang. Mas komportable kasi si Lola sa akin, tita, saka amiga kami ba yung parang nasanay na siya sa akin araw-araw ba, pas parang hindi na siya nahihiya. Alam niyo naman tayo ng mga Filipino, tita, very pasensyoso tayo, tsaka pasundan lang natin sila ba kung ano ng mga trip nila sa buhay, kasi trip din natin na ayaw kong ma-stress eh. So, ay, joke lang. Si Uncle, nag-iisang lalaki na anak lang yan, ante. Tapos may mga kapatid siya na dalawa, mga babae. Yung isa medyo malayo, tapos yung isa nandito din, tita. Tapos busy din siya yung in charge sa mga doktor, mga importante ba. So ako lang yung sa mga gawaing bahay. Easy lang kasi amiga kami ni Lola. Lagi yan siya nagatawa sa mga vlog ko. Kahit na hindi siya makaintindi, follower ko man siya kasi. Kung bakit kami naging amiga, kasi ginapasundan ko lang siya kung ano mga trip niya sa buhay. Huwag mo kaling supalpalin o follow the flow lang para masaya ang buhay. Ayaw ko ng stress ba? So balik tayo dun sa katanungan na kung mag-asawa ka ng AFAM, maging Disney princess ka na agad. Ay truly, tita. Kasi lahat-lahat naman ang mga gawain ng bahay sa'yo yan. So maging Cinderella ka na ngayon. Maglinis, magugas, magluto, maglinis ng sahig, everything. Kasi dito sa amin sa Australia, walang mga katulong-katulong dito, hindi uso. Tapos, it doesn't mean na kapag asawa ka ng AFAM, wala ka nang gagawin. Kasi hindi talaga kayo magtagal niyan, madidivorce kayo niyan. Kasi trabaho ng trabaho yung AFAM mo, ikaw gastos-gastos ng pera, ano ka, gold digger? Dapat magtulong-tulong din, tita, para magana ang buhay, magaan ba? Kahit nasabihin natin, tita, ikaw ang pinakahat na babae maganda, tapos mahal na mahal ka ng AFAM mo, darating talaga sa punto na mapupulaan yan sa sayo, maubos ang pasensya niyan. Kung lalo na pagdatingin ng bahay na hindi ka naglinis, hindi ka nagluto, tapos hindi mo siya ginatipan. Goodbye, Earth. Bahala ka sa buhay mo dyan. So, pag nag-asawa ka kasi ng AFAM, para lang din sa atin yan. Yung tulungan kayo ba para maging hapsay ang buhay nyo? O ikaw ang sa mga ganito, siya, mga ganyan. May nakita ako noon ba nag-post na nagsabi, nag-asawa ka ng AFAM, ginawa ka lang diyang katulong. So, ano ba lang gusto nyo? Tinag-asawa kayo ng AFAM para magibilangkad lang kayo dyan? Ay, Diyos ko, hindi talaga ganyan ang buhay. Kahit na nga sa Pilipinas ka, tita, kailangan mo maglihok-lihok. Magluto ka, mag-atipan ka, lalo na kung nasa bahay ka lang. Alangan magbilangkad ka lang at saka manood ng TV, mag-Facebook. At saka ang laging isipin ng mga tao sana sa Pilipinas na pag nag-asawa ka ng AFAM, hindi yan sila lahat mayaman, dato, or may mga pera. Yung iba dyan, nag-struggle lang din makabayad ng kanilang mga bills, nag-work hard din, tapos paycheck to paycheck lang ganyan. Oh, hindi lahat ng nandito sa Australia mayayaman at hindi lahat ng nasa Pilipinas mahihirap. Ay bungga, kaya ang lugar natin, tita, mayaman tayo sa familia. Tapos marami din mga tao dyan mayayaman. Kaso nga lang, sa sobra dami nating population sa Pilipinas, so mas marami talaga ang mahihirap. So dito naman, tita, given the fact na mayaman talaga ang country, so at least yung mga mahihirap na pareha sa amin, na mga hampas ulap lang, basic ang buhay, ti, parang mayaman natin. Pero nag-struggle din kami sa mga bills namin. 1 million lang ang allowance namin for a week. So kulang yun. Joke lang. Ay, natulugan man ako kakalukad ng mga ulod sa labas. Wala ako nakaluto ng ulam. So, kung nakahanap ka ng AFAM na mahal ka, tita, tapos respetado sa pamilya mo, ay treasure mo yan. Kasi yung pera, kayudan lang yan natin. Madali lang ang pera dito pag sa ibang country ka na. Pero pag walang respeto sa'yo, ay, bayaan mo na yan. Ay, kahit marami kayong pera, mabili mo mga luho mo, marami kang properties. Kung araw-araw ka naman ginapakonsumisyon. Stress ang abutin mo, anxiety, patay ka, bala ka dyan. Yes, mas maganda kung marami kang pera kasi lahat dito mahal-mahal din. Ay, kung mag-asawa ka natin, hindi pwede na mga puro lang love-love at saka mga pa-sweet-sweet dyan. Kailangan nyo din kumain at saka magbayad ng mga bills. So kung nakahanap ka ng AFAM na may pera pa, tapos mahal na mahal ka pati ang pamilya mo, ay, bungga ka day. At kung ang AFAM mo naman, simple lang sa buhay, tita, basta nagkakasundo kayo, nagmamahalan kayo, for the go. Basta, matanda ka na, decision mo na yan, ay, bala ka dyan.